Alright, ito na nga ang ating ikalawang Night ng Team Liquid PH ang RSG Philippines, especially sa MPL regular season. So maaari nga bang mapagana nila ang kanilang lineup kontra TLPH for game number 1? Tansya ko si Carl TZ na lang din mag-draft para quits. Hindi mo sure, baka nga siya. Oo. Kung ano man ang kanilang naging usapan sa Team Liquid, nila TikTok, nila CJ. Panigurado naman ay lahat sila ang nagtutulungan para mabuo ang kanilang mga draft. And for this draft in particular, mukhang na ta-target talaga ngayon si Irad at ang mga assassin junglers natin, no? Oo. Wala na ang Ling, Fanny, and even the Hayabusa. Julian na lang yung medyo viable ngayon. Tapos kung ayaw mo naman mag-assassin, pwede ka mag-Bane or Alpha. Pero ang interesting para sa akin is, ibaban ba yung Edith? Kasi kung hindi, sure ako yung first pick yan o second pick ng TLPH. Oo. It's the Roger that's still open together with the Harith. Ay, wala na yung Harith. It's the Roger as well as siguro yung Zushin. Ay, pwede. Hindi pa natin nakikitang gamitin yata ni Aqua o Sanji. Sanji. But, hindi naman imposible. Although, mababan out siya this time. So, mukhang mag-iiba tayo, no? Hindi yata natin pwedeng sabihin agad. Terizla ito kasi nga puro Edith recently. Oo. Si 4D. May Zushin, ni Sanji, may Valentina. Sushin, Valentina, Julian, tapos Edith nga ni Sanford. Malay mo, Carl TZ Julian first pick. Pwede, no? Oo. Ruby nga, open din, but hindi natin alam kung pina-priority yun as much. The Louis was also recently picked up in the previous series, pero hindi pa rin na siya as priority. Zask, open din. Moskov nga din. Dami! Moskov. Napapaisip na si Feeling ko nag-iisip ng Si Kuya Dylan. malalim ang Team Liquid. Napapaisip na Kasi kung anong piliin nila rito, ma-open din ang Stars and Cage ang kabila. Ayan. Diba? So, Moskov nga ang ipipick up dito. Okay. Tapos, Zask is open for RSG Philippines. Feel ko Julian, tsaka... Ayan, Julian nga. Julian yun, no? Yes. Destroy. Oo, tama. Terizla, sino yun? Zask. Zask, ayan. Okay. Ayan, pambardagulan yung kay Aqua. Maano na to. Pwede pang sugod, pwede masakit, malagkit, and can really change the Yes. flow of the game. So, magandang pick para kay Aqua. Matindi na to. So, for Team Liquid, there's also still the Edith available. Grabe, kukuha na ba sila ng Sanji hero dito? Kasi revealed naman na yung magiging katapat niya sa lane, which is the Zask again ni Aqua, unless i-flex mo. Nakita naman natin nangyari. But then, it seems like they're going to go for a safer route, no? It's Faramis and the Minotaur. Grabe. Na alam mo na, ano yan, alaga yan. Para Alaga. dito kay Benny. Maalagaan si Benny ng mahusay dito. Ultra, sustain, and you can expect TLPH na talagang pipiliin nilang makipag-fight, makipag-clash. And for RSG, as much as possible, gusto ni Irad makahanap ng mga pick-offs na gusto niya Early game lalo. Grabe dito yung mga nagiging palitan sa draft natin Pinag-iisipan na maigi. Last pick for RSG Philippines bago tayo mag-banning phase at mukhang gold lane. Narinig ko say ang kanilang ipa-prioritize. So they might want to ban out yung mga XP laners natin dito na maganda for Team Liquid. Or Feel ko Edith na tanggal na kaagad maano rin kasi sila pwede namang jungle na nila yung Julian. But if ever, oo nga, baka jungle na to kasi may Zask na sila So, interesting. Pati ang Team Liquid, nagkakaubusan na tayo rito ng mga XP laner. Okay, Edith, CCX, Borg. Ano pa, may naglabas nga ng thumbs Si Flap ata yung naglabas ng thumbs Parang maganda nga sa RSG yung X-Borg. At kinilala natin si Nibor. Actually, first debut niya sa nakaraang MPL. Ay. Siya ay nag-X-Borg. Oo nga. Tsaka may Ruby pa Yun din. Ang dami. So, Ay! Grabe naman yan. Grabe po. Feel ko mag-ano to si Carl. Feel ko kailangan niya mag-assassin kasi sinasabi ang pogi ni Sanford Oo. Siya na rin mismo. Agree na din siya. Sinabi na rin niya. Tinanggap na niya. Sabi niya, ako pogi. Alpha is online. Ayan, binaan ang Alpha. So,
papakitaan ba tayo ng ibang jungler dito ni Kyle? True love Kasi is like blood. wala na yung Alpha, wala na yung top 3 assassins natin. Yung Julian nasa side ng RSG Philippines. So kung susumahin mo, limitado na lang yung mga options. At dinanay pa ng RSG yung Edith para kay Sanford. Uy, kahapon yung performance ni Nibor, Game 3, with the Edith kontra Homeboys. Siya yung nagsimula ng final clash kung paano nanalo yung RSG Philippines Flicker Earth Shatter. So, kahit papano, di lang naman siya sa deny pick ang against Sanford. Pero kasi maganda din performance. Ay! Sabi na eh! Ayan na! Carl Tusok! It's time! Mapapanood na natin ulit ang Lancelot ni Carl TZ. Grabe, foreshadowing yung pinakita ni Sanford doon. Sinabihan niyang pogi si Carl eh. Kaya Mga naman. pogi lang dito sa ML yung mga nag-a-assassin, yung mga kaya mag-Lancelot, mga Ling, yun, Pani. Ganun ba? Oo. Naku, baka itatak yan sa mga utak ng mga players natin dyan at magsidagsaan ang Lancelot ulit sa RG. Pwede. Pero for RSG Philippines and their last pick, ang kulang na lang sila rito ay ang kanilang magiging XP lane. At yung narinig natin dun Kufra. Ay, hindi rumor. Kufra yun. Si Kufra yun. So Kay Light. the Edith will go to the XP lane at mukhang nagkufra na nga si Light. Sagot na sagot sa assassin na sa Lancelot Oo. ni Carl TZ dito. Alam mo, puro Kufra ngayong araw legit. Kahit yung F-Cup laban sa Rebellion, Game 3 nila nakaano si Nakakufra si Ogwen. Grabe naman. Tapos si Kiboy kanina nagkufra. Uso na ulit yung kufra. Makalaro nga mamaya I yan. mean, pinapansagot nga naman nila sa mga assassins at maiintindihan mo na kailangan talaga nila ng pang-deny, interrupt, and at the same time maganda yung engage potential na mabibigay niya sa atin dito. But you have to also consider na may Ruby sa lineup ng TLPH. So isa yun sa mga kinakailangang ingatan ng Kufra as well as yung potential ma-punish dito kasi maganda yung counter set ng Minotaur as well. At may hatak rin yung Faramis. So yung pagtansya rito ay napakahalaga para kay Light pero si Light naman ang ating pinag-uusapan kaya hindi malabo na talagang alam na niya kung kailan ang dapat na maging bitawan. Speaking of that, based sa logic na yan, we could also say na alam ni Irad paano labanan yung Lancelot ni Carl. Kasi favorite hero ni Irad yan eh. Oh. Yung Lance, Ginamit niya nga. nakailang Lance na yan. May isang serye nga sila, dalawang beses siya nag-Lance Pero na zero to sila doon. Oo. Pero ang punto natin ay talagang Alam. at kabisado rin ni Irad yung paggamit nitong Lancelot na ito. So they definitely have an idea on how to play against this hero. Pero magkakakitaan agad ang ating mga players dito sa ating Little Wanderer. Naku, si Sanford ay na-onward at mapapa-flicker out. Sanji din, napagamit din ng Purify doon. Last ng pokes ng RSG. 4 ba naman yun ang pupok sa dalawa? So ngayon, nakikita natin ibang klaseng style of RSG dahil makakuha sila ng first kill on to Sanford at sakto. Mapupunta pa kay Irad. Saktong-saktong nandoon nagpa-farm si Irad. Pero Benny Cutie ngayon, medyo mga alanganin. Purify used, but there's the concussive blast and the free hits from Kusei. Pero ito phantom execution. Si Light, kakayanin niya ba to? Thorn Rose, nandoon na lahat. At walang tinamaan si Carl TZ. Kaya hindi yata mare-reset at out na lang. Flicker burn dito para kay Light. So kahit pa paano may nagawa pa rin doon si Carl. Pero grabe yung combination ni Irad tsaka ni Nibor. Ayaw tantanan si Sanford at kinombo pa nga doon. Not a good start for Sanford. Ooh. 0-2-0. Actually, Alam din ni Sanford paano labanan yung Edith kasi favorite niya yan dito sa Oh, pero all sa out SPS. all out punish yun, knowing na walang flicker si Sanford. Talagang doon na nag-rotate ang RSG Philippines. At nagbunga yun ng sobra para dito sa kanila. Huge advantage come into the turtle fight kahit nakapwesto at nakaporma ngayon si JP kasi hindi pa level 4 si Sanford. So kahit papano alam nyo ng RSG Philippines at sisimulan na rin yata nila ito. Meron silang advantage pero ilalaban pa rin yata ng Team Liquid. Nako, may nahuli dito si Light. Si JP nga iyon. At ngayon, di makalapit ng TLPH. Pero Carl TZ, again, nakalancelot to. Pwede mga outplay dito si Carlito. Ayun na yung Dominator's Descent. Pinuburst down yung Lord. Pero makuha pa rin ni Irad yung Turtle. At ngayon, nagkupa na nga si Nibor. Tinatamaan si Sanford. Makakatakas pa kaya? Phantom Execution. Nandun rin naman. But here comes Light with a setup. At tumba si Carl. Pati Sanji.
Dito mo makikitang nakakalamang in all aspects and all lanes ang RSG Philippines. Maganda ang simula para sa halos lahat ng kanilang mga miyembro. Currently, 0-6 ang ating kill score. So, mapapaisip ka rin ngayon. Although, initially, parang ang ganda ng idea, di ba? Deny, pick ito. Favorite naman ni Aqua yung Paramis. So, they're able to get their hands on some of RSG Philippines signature picks. Pero same goes for RSG kasi, especially yung Edith. Oo. Tapos ngayon talaga yung rotations nila ay sobrang nagiging efficient kontra sa Team Liquid. So, magsa-struggle ngayon ang Team Liquid na makabawi kasi ultimo yung mga dashes ni Carl pinipigilan. Yung bouncing ball eh. Literal na nakilight na naman yung bola. Kahapon nakilight yung bola eh nung game 3 ng Homeboys. Sabi namin pag si Aqua nagpara, okay lang as long as nakasetter si Light. Nakasetter ulit si Light ngayon, tas direct counter sa mga mahilig mag-dash. May, kay si Benny, si Benny, si Carl Tizzy. Oo. Ito yung pwedeng opportunity ni Light na sobrang maging aggro at hindi isipin yung mga makakapunish sa kanya. Pero JP, bibigyan nga ba nila ngayon si Nibor? Mag-flicker out. Minoan Fury committed as well doon sa gitna. Nagtugo na yata ang RSG Philippines. Nandun yung talong na kay Light! Pero nahila doon ha, ng I'm offended play coming in from Sanford, pero tinutuloy pa rin ng RSG Philippines. Napilitan ni Kumita ngayon Netherland dito. Grabe yung mga initiations na nanggagaling sa RSG. Oh my goodness. Maski sa mid lane natin, matindi ang aksyon at gigil ng RSG Philippines na kuhain na nga yung mga tore. Nakapag-convert na halos sila sa parehong sides at ngayon ay gusto yata nilang i-maximize. Hindi masyadong maganda ang simulang ito, especially for Benny QT, especially for Sanford. And when the sides crumble for Team Liquid, ay napakadelikado na talaga ngayon. Si Carl Tizzy nahanap pang mag-isa doon sa turtle. Grabe, hindi ka na talaga makakagalaw sa combo na ginagawa ngayon ng RSG. Kufra plus Julian, kahit ilang dash, kahit ilang torn draw, so Phantom Execution pa meron ka, hindi mo din naman makakasayon eh. Ang hirap ng ng kinakaharap ngayon ng TLPH. Tama ka nga, Benny QT starting at 0-2-0. In-expect pa nga natin na medyo aalagaan itong si Benny kasi Mino and Faramis yung second and third pick ng TLPH eh. Yep. When it comes to the team fights, Light. yun ang mga pwede mo sana kasahan pero hindi ko doon ang Tyrant's Rage. Revenge combo wala rin at ngayon papasok naman ng ibang mga miyembro ng RSG. Sabi nila sila na nga bahala. Nakuha pa doon ang kill onto JP. 6K gold lead as we approach the 6-minute mark. 8-0. RSG Philippines po ang may kalamangan. Hindi po baliktad ang pangalan ng ating graphics. Yan na yan po talaga yung resulta. Ngayon ng laro, ang ganda ng gising ng RSG. Kahit medyo late natapos yung laban nila kontra Homeboys kahapon, mukhang nakatulog na maganda at sila, yung RSG Yep, hard reset indeed ang nakikita natin dito. Coupled with talagang alam mong all-out na preparation kontra sa Team Liquid Philippines. Kahit pa paano, napakatagal nang nagkakatapat na itong mga teams na ito. Nakakilala na talaga nila yung isa't isa. Pero JP doon, nahugot din naman si Nibor. At ngayon ay nabawasan na naman ng isang member ang Team Liquid. Grabe, bre, parang totoo nga talaga yung sinasabi nila na kryptonite nga ng Liquid PH yung RSG. Oo. Mapa MPL, mapa International Tournament. Pag nagtapat yung dalawa, pero si Light may nayakap doon! At tutumba na nga din si Benny QT. 0-3-0 na nahabol pa itong si Sanford. Ito ay isang mahirap na sitwasyon para bumawi for Team Liquid Philippines. Pero hindi pa naman imposible at huli ang lahat. Kaso nga lang matatalo na naman si Carlito. Ngayon may Netherrealm na ginamit mula kay Sanji. Pero mukhang ipupursu na talaga ng RSG. At makakatakas, dash out naman for Carl Tizzy. Pero doon mo na makikita at mararamdaman yung pressure na napakataas mula sa side ng RSG Philippines. May setup pa si JP though. Oh, Sanford, may ulti dito so pwede sila mag-counter go. Pero si Kosei medyo masakit na. Sanji at JP pulado kaya mapapalayo. Third turtle pa lang yan. Parang ang dami nang nangyari. Hindi ko nga maintindihan kung bakit 7 minutes pa lang nakikita natin dito eh. Dahil sa nakikita mong control sa mapa ng RSG Philippines. Over Team Liquid, by the way, ay isa itong kagulat-gulat na scenario against the top 1 in standings ng Group A. Oo. Ay ganito kanapaghandaan ng RSG Philippines ang labang ito. Ready sila, no? Again wala dyan si Coach Panda. Wala si Nats. Si Dylan, si Light mismo ang nagiging final say when it comes to the draft. Na-dodge nga ni Carl Tizzy doon yung Tyrant's Revenge. Pero here comes Kusei.
Mapapa-dash out dito si Carl. Sanji, maghahanap ng initiation. Parang hindi na nga ata magtuturtle yung RSG. Gusto nila Lord na lang. Nihintay na nila na mag-spawn ang isa sa mga pinakamalaking susi para lalo pang paliitin yung mapa at ginagalawan ng Team Liquid Philippines. Pero Carteezy mahanap dito nila yung bouncing ball. Pero hindi rin naman nila i-commit. Tamang Lord lang at disiplina for RSG Philippines. Maski si Aqua bumili na ng Sky Piercer. Alam na alam ng RSG na meron silang kalamangan kaya they can go for the offensive items. And looking at the gold lead, it's gonna be a 10k gold lead in 8 minutes. Total domination dito for RSG Philippines. Iba kasi yung iba kasi yung drive pag alam mong tagilid yung standing mo eh. Oo. Mas gigil ka maglaro ngayon eh. Parang doon yung pressure pero Light hindi naman kumonekta yung Tyrant's Revenge but still exposed na lahat ng inhibitor turrets ng Team Liquid. May Lord pang nagmamarcha doon sa taas pero may sagot bigla yung TLPH. Ang ganda ng setup doon coming in from Sanford but I'm offended. At nakakaisa nga sila, it's gonna be on to Aqua. So ngayon RSG Philippines, parang hindi na ata sila makakabasag ng inhibitor kasi wala na si Aqua eh. Nako, yung mga connection natin mula sa Team Liquid ay dapat ngayon nang inilabas. Ngayon na nila ipakita. Kanina pa yan. Dapat kanina pa, Light. pero ngayon ibigay nyo na para makabawi kung kayo ay isang cavalry. Pero Irad doon ang na-shutdown. And speaking of connection, eto na nga yata yun! Oh, Kosei pumasok with the Blazing Duet. Sinabayan naman ng Netherrealm coming in from Sanji. Here comes Light. Makakapit na sila. Sanford's gonna go down. Nag-conceal. Pero pumasok si Nibor with the Primal Rat. Naku po, dalawaan tumaba. Pero may passive naman si Sanji dito. May Lord pa. Kaya naman makakabasag ang RSG ng inhibitor. Triple kill for Nibor. May Lord pa silang dedepensahan dito. Sanji, Benny QT, and Carteezy ang natitira at madedepensahan naman nila. Pero may access na ang RSG dito sa base ng Team Liquid. May minus na naman dito sa gitna. Pero si Benny QT, buhay pa naman. So kaya pa dumipensa. Look at that! Naka-shutdown bigla si Carteezy. Onto a crucial target pa. Kosei is gonna fall down. May asim pa yung Lancelot ni Carl Tusok. Oy, alam nyo naman, pag late game, or hindi naman to late game, kasi 10 minutes pa lang to by the way, kahit ramdam natin na parang late game. Lumalabas yan sa baba, nagno-notify, shutdown, gold. Parang malaking reward yon for Oo. Team Liquid. Kasi kailangan mo i-rewardan yung mga ganong plays eh. Sobrang laki ng kalamangan ng RSG Philippines and with that kill, on to the Claude at this time, makakalabas tuloy ang TLPH at nakasalba pa sila ng inhibitor sa gitna pati na rin sa baba. Pero ang problema, butas na yung base ng TLPH. Again, this is a Claude na at any given moment pwede mag-split push. Pero alam kasi ng TLPH yan ginagawa nila yan eh. Oo, tsaka pansinin nyo lang naka-Sky Piercer po rito si Aqua. Oo. So, kapag talagang merong isang magandang napwestuhang Nightmaric Spawn na makakatapos sa buhay ng mga low members ng Team Liquid, which happens all the time by the way so far. Pero ito na naman ang engage. Narangan ni Sanford kahit papaano, pero makakabalik pa ba sa base ang Team Liquid? Makakabalik nga. At doon, nakakasagot paunti-unti, pero RSG pa rin ang may hawak ng advantage. Grabe yung instincts ni Sanford doon. Napigilan niya yung potential initiation ng RSG. Nag-conceal si Light and the rest of RSG. But with the I'm offended play, nahirapan etong makasetup si Light. Ito na yung sinasabi mo na mahirap sa Kufre. Yung pag may Ruby na kalaban, hindi ka basta-basta pwede makatalon or makasetup. Marami ang pwedeng ipansagot, even the Despair Stomp. Pero Team Liquid, sila ba ay mag-a-attempt i-contest etong Lord na ito dahil mukhang ang desisyon ay hindi. An immediate burst down from RSG Philippines at ang plano ay dumipensa para sa Team Liquid. Second Lord kaagad para sa RSG Philippines. In 12 minutes, ang ating kill scoreline, 3-14. Yung pinapakita ngayon ng RSG, sobrang kontra sa pinapakita nila the last 2 days. Ngayon, sobrang confident sila, sobrang lakas nila, sobrang in control sila of the early game up until now. At ngayon, Carteezy kinakailangan umuwi dahil matinding depensa ang kinakailangan ng TLPH. Ito timing nila ng maigi ito. Kompleto pa ang resources ng RSG Philippines. Pero same naman for Team Liquid. Ngayon may paunti-unting attempts na i-clear. Nandoon yung talon mula kay Light pero Flicker ay mababurn din dahil medyo naalanganin at nasagot nga nung Ruby. Benny QT ay nakafocus lang sa pagpapatumba ng Lord pero isang inhibitor turret na naman ang nawala at hindi yata kumonekta doon yung Flicker ay mapended! Oh, Sanji ginamit na kay Netherrealm dito para ma-sustain yung damage sa binibigyan ng RSG Philippines. Pero here comes Carl Tusok. Kosei naman with the Blazing
duet. Lahat tinatamaan ako. Unang tutumba si Carl Tusok. JP ay RSG nag-tower lock bigla pero bumabawi ang TLPH at sabi ng RSG, hindi pa kami tapos, buhay pa kami. I saw the Sky Piercer in action. And that was a huge threat for a team na nag-a-attempt maka-defend.